Okay mga kadok, magandang araw. So may bago tayong video. Yung video natin tungkol sa information at trivia tungkol sa alaga nating gagambang Japan. Yan, yung Japan G. Pero bago yung video, magsa-shoutout muna tayo ng mabilis sa mga supporters natin. Unang-una na kay Joshua Carvalho Laksikan, yan. Si Kagame TV Channel. Kay Richel Bongkawil, yan. Si Liana Sofia. Casey De Leon. Sally Doblado at ANCT Basketball Club. Shoutout sa inyo. Si Alren Ledesma, kay Dennis Tresnado, si Teo Amlet, yan. Si Augusto Sinusencio, shoutout sa iyo. Kay Gagamboxing PH, si Mark Jefferson Espinosa, Arnel Cabicina, kay Lime76 ng Australia, si Leisuko the Pollen Death God, no? Yun. Si Mark Ines, kay Exotic Weber, kay Jerry Yan Garcia, yan. Si Jeric Binarao, kay Kenzie Apape, si Brian Villarta, yan. Shoutout kay Alnor Aguirre, Kevin Mendoza, Asraelson ng Cebu, yan. Si Kathleen Kiambao, Jupiter Kadalin, kay Spider Hobby, shoutout sa iyo, yan. Kay Santino Paltao, si Ray Cabrera, mga Kaballers TV, si Idol Street Fighter, yan, shoutout. Si Chap Koy at si Ariel Angelo Bilania. Yan. So maraming salamat po sa walang sawang suporta sa channel natin. Ito na yung video natin. Panoodin nyo. Okay mga kadok, magandang araw sa inyo. So nandito tayo ngayon sa bahay sa Marikina at nag-decide ako na mag-remake ng old video natin tungkol dun sa Gagambang Japan. Napansin ko kasi na madami pa din nagtatanong tsaka hindi nakakaalam o walang impormasyon tungkol sa paborito nating gagamba, yung Japan G o yung Gagambang Japan. Yan. So I'll remake the video. Una-una sa lahat, pakita ko sa inyo. Ito yung ating Gagambang Japan. Uy, sorry. Yan, kunin natin siya. Ayun. Bagong gising lang. Ayan mga kadok, ito yung ating Gagambang Japan. Yan. Araneus ventricosus. Yan. So, itong gagambang ito, tinawag itong Gagambang Japan kasi unang-una itong dumating dito sa atin sa Pilipinas. Galing sa, siyempre, sa Japan. Yan. So, dumating to galing sa Japan, pero hindi lang sa Japan matatagpuan itong gagambang ito. Okay? So, ito ay distributed widely sa eastern part ng mundo. So, makikita ito sa Japan. Meron din ito sa Taiwan. No? So, yung mga hinuhuli ng mga idol natin na spider vlogger, si Calamyers, Kasungab, yan, si Yawasapji. So, itong mga to, sa Taiwan, makikita din. Makikita din ito sa Hong Kong, madami din ito sa China, marami din ito sa Korea, at meron din ito sa eastern part ng Russia. So doon mga kadok. So yung mga mahihilig sa gagamba ng mga kababayan natin dyan, hanap-hanap kayo dyan sa inyong lugar, baka meron ito. Pero sa Philippines, wala po tayo, hindi po natural na may ganitong gagamba. Okay, yung Gagambang Japan. So yun lang po yung tawag natin dito. Pero ito ay tinatawag din, ang scientific name nito ay Araneus ventricosus. So yun yung scientific name niya. Okay? So yan. So papakita ko sa inyo yung mga video tungkol sa Gagambang Japan natin. So naging interesado tayo dito mga kadok kasi tingnan nyo naman, no, grabe yung laki. So ito hindi pa to monster size. Pa-monster size pa lang, pero hindi pa siya super monster talaga, no? Meron pa siyang ilalaki mga kadok. So itong gagambang ito, nag-interesado tayo kasi sobrang laki. Pero parang tarantula, nagmo-molt din itong mga gagambang ito habang lumalaki. Okay? So gumagawa din sila ng bahay at sila ay mga orb weavers din. Ibig sabihin, nagsasapot din sila parang yung mga derby natin. Tapos kung makikita nyo sila, no? Yung sapot nila dahil sa sobrang laki nito, maaring umabot siguro ng mga 2 meters yung lapad
no? 2 to 3 meters yung lapad ng bahay nila, no? Yung span ng bahay nila. So grabe pag nakita nyo to. Tapos yung sapot niya mga kadok ay sobrang tibay din. Oo, sobrang tibay. So sa information lang, papakita ko sa inyo yung difference ng male at female nitong gagambang Japan, Araneus ventricosus. Yan. Okay, so ito yung video. Okay mga kadok, ito yung ating lalaking Japan G. So size comparison sa 5 peso coin, yan makikita nyo. So ang lalaking Japan generally mas maliit kaysa sa babaeng Japan. Sa body size, yung kanyang body size pa lang, yung abdomen pa lang niya siguro nasa 0.4 inch na. Yan na yung pinakamalaki. So this is an adult male. Tapos sa katawan makikita nyo, ayun, may mga hooks. May mga hooks ang kanyang mga galamay, no? Yan ay ginagamit sa pagmi-mate nila ng babaeng Japan. Parang tarantula, hinahawakan yan yung mga galamay ng babaeng Japan. Tapos makikita nyo yung pedipalps, ayun, yung boxing gloves na tinatawag, no? Walang ganyan ang mga babaeng Japan. So yan ang difference ng lalaki at babaeng Japan. So generally mas malaki yung mga babaeng Japan G, pero yan pa rin mga kadok po sa size 5 piso. Okay, so tingnan naman natin sa gilid. Yan ang lalaking gagambang Japan. Yan, so yun yung hooks. Yan. Okay, tapos yung pattern nila halos ganun pa rin sa babae. Pagka maliliit pa to, hindi nyo madi-differentiate kung lalaki o babae. Makikita nyo na lang na tumutubo yung pedipalps, ay lalaki pala. Okay, so yan. Okay mga kadok, ito naman yung ating female Japan G. Comparison lang mula kanina dun sa male. So yan, yan yung anatomy niya. Okay, so generally mas malaki siya. So yung kanyang body size kayang umabot ng 1 inch, ayun yung katawan, yung abdomen. Tapos wala pa doon yung excluded pa doon yung leg span. So makikita nyo naman, ayun yung size, 2.5 piso mga kadok. So pagkakaiba niya, mas malaki siya doon sa lalaking Japan. Tapos wala yung mga hooks na nakita nyo katulad doon sa lalaki. Wala yung mga hooks kasi lalaki lang. Tapos yung kanyang pedipalp, ayan, elongated lang. Wala yung parang gloves na katulad dun sa male. Ayan. So yan ang ating babaeng Japan G. Ayan. Okay. Yan po. Sa likod, yung kanilang pattern ay similar pa din. Ayan. Parang ganun din sa lalaki. Ayan. Pero iba-iba kasi minsan may tala, no? Pero ang kanilang ulo, yan, sobrang laki. Ayan. Ayan mga kadok. Okay. Okay mga kadok, ito pinakita ko lang, pinagtabi ko yung lalaki at babae. Buti tulog sila. So para makita nyo mabuti, ito yung lalaking Japan. Ayan, diba? Focus lang natin. Kita nyo may mga hooks siya. Ayan, sa kanyang galamay, sa second legs nila. Tapos mayroon siyang tinatawag na pedipalps. Ayun, yung pedipalps na nasa yan yung gloves, so malalaking pedipalps and large. Okay, na wala naman sa female. Ayan, wala yung ganyan sa female natin. Tapos wala rin yung hooks sa female. Yan, kita nyo. Okay, sa size comparison, di hamak na mas malaki ang female natin kaysa sa male. So generally mas malaki yung females talaga. Yung pagkain ng mga gagambang Japan, so pinapakain ko sila ng hipon, pero pinaka-paborito nilang pagkain yung mga lats, yung lateralis, cockroach o yung blata lateralis. So pasintabi, ito yung picture. Yan. Tapos mga kadok, siyempre may nagtatanong din kung matapang ba yung gagambang Japan. Well, just like any other na derby spider natin, lumalaban din po sila, no? So pero depende po kung i-condition nyo din yung gagamba nyo. So syempre kailangan din naman talaga naka-condition yung gagamba na lumaban. Hindi naman pwedeng isalang mo na lang agad sa stick o sa sa
tawag dito sa gradas na hindi mo ni kinokondisyon. Yon. So, meron din akong konting trivia sa inyo about sa Gagambang Japan. Well, sa ibang bansa, nasa research and development o pinag-aaralan din nila yung lason ng Gagambang Japan kasi napaka-epektibo o matapang yung venom nito laban sa mga insekto. So, ang ginagawa nila, nag-electrical stimulation sila sa Gagambang Japan. Kinokuryente nila mga kadok yung Gagambang Japan para maglabas ng venom. Kinokolekta nila ito at sinusubukan nilang i-synthesize o gumawa ng kaparehong lason laban sa mga insect na ginagamit sa mga palayan, sa mga agricultural crops. Kasi hindi ito nakaka-harm o nakakasakit sa mga tao, kundi sa mga insekto lang. So napakaganda ng venom ng Gagambang Japan. Tapos isang trivia pa, no, napag-alaman ko na binibenta din pala itong mga Gagambang Japan na ito actually ng mga Chinese, no? Kasi ginagamit nila ito na herbal medicine. Biruin niyo yun. Ginagamit nila itong herbal medicine. So pinapakulo nila ito, dinidikdik nila ito, tapos iniinom nila. So yan. Yan, may study dyan, no? Yan yung pinagagamitan nila, yung mga sakit na ginagamot ng Gagambang Japan. Makikita nyo nga ito, binibenta sa Alibaba.com eh. What? Kung naalala nyo, noon na nag-unboxing ako ng Gagambang Japan, order tayo ng ganito. Yan. Laking pahamugan ng gagamba. So kukuha ulit tayo ng bago. Tapos ang magdi-deliver dito, yung mismong gumawa. Papakita ko sa inyo. So yan. So ito na yung gawa niya. Yan, pakilala ko lang. Yan si Bossing, si Rustan Alcantara. Yan, tignan nyo naman yung hawak niyang pahamugan. Sobrang laki. Yan ay para sa ating Gagambang Japan, yung Japan G natin. So specially made ni Rustan para sa Gagambang Japan. Yan. Okay, so yung gawang pahamugan ni Bossing Rustan Alcantara. Yan. Okay. Dinala sa bahay natin mismo yung order natin. So 10 holes. Laki ito, yung kamay ko mga kadok. Oh, tapos magnetic. So hindi na iisip na makawala pa yung Gagambang Japan. Kaya sa loob, kasya yung kamay ko. So pwedeng ayan, tapos may stante. Nakaangat siya. Ayan mga kadok, sobrang laki. So ito yung dati. Sobrang laki na nga nito. Tingnan nyo, nanliit. Nanliit para sa ating mga Gagambang Japan. Yan. Okay, very good. Okay, nandito na rin naman si Bossing Rustan. At ngayon lang siya makakakita ng Gagambang Japan. Yan. Ngayon lang din siya makakahawak ng Japan G. Mabibilis yan. So gusto ko yung pakita sa kanya. Kasi yung mga ginagawa niyang pahamugan para dyan eh. Para alam niya. Ayan oh. Ayun, yung Gagambang Japan. Napakabilis. Ayun. So, anong masasabi mo sa Japan G? Ayun oh. Ngayon lang ako nakakita sa personal ng Japan G. Talagang mabigat pala siya pag lumakad. No? Pagka dumaan siya sa balat mo, kumukurot. Ramdam na ramdam. Kumukurot yan. So mamaya kukuha na yan ng Japan G. Grabe. Yan mga katok. At least personal na testing ni Rustan yung Japan G, yung mga ilalagay natin sa ginawa niyang pahamugan. Yan. Okay. Salamat boss. Hindi po. Sana na-enjoy nyo yung mga trivia natin at information tungkol sa ating paboritong alaga, yung Gagambang Japan. So hanggang doon na lang mga kadok. Paalam!